My Little Actress, naging kept-woman ako ni Jonathan Brooks ng 3 taon. May itsura siya, maraming pera, at alam niyang i-spoil ang tao. Hindi siya madamat sa akin, ang isa sa kanyang mga patakaran ay hindi ako pwedeng kumuha ng kissing scenes. Para sa kanya, marami na akong tinanggihan na mga role at tinawag na pretentious at fake ng mga tao sa industriya. Pero ayoko na lang sila pansinin, praktikal naman ako, at ayaw kong magdala ng gulo sa kanya kung kaya ko itong iwasan. Pero hindi ko akalain na ang unang pagkakataon na makakaabala ako sa kanya ay magiging ganito kalaking gulo, nakaaway ko ang kanyang dating mahal, nagsimula ang lahat nang magtanong si Jonathan kung pwedeng sumama ako sa high society banquet kasama siya, wala akong pakialam sa kanilang elite circle, handang-handa na akong tumanggi, pero pagkatapos ng 3 buwan na pag-film, hindi ko pa siya nakita, dahil nag-effort siyang imbitahan ako, pumayag ako. Di ko naisip na makakasalubong ko ang taong huli kong gustong makita. Sinubukan kong umiwas sa kanila, pero mukhang ayaw nila akong pakawalan. Kakapasok ko lang sa garden ng konting hangin nang biglang pumasok si Evelyn at si Cecilia Trent sunod-sunod sa akin. Si Evelyn ay ang unang pag-ibig ni Jonathan, noong 1 taon, umalis siya sa bansa dahil sa pamilya nilang negosyo, at ngayon lang siya nakabalik, siya ang naging kalaban ko, isang babae na nagsilang ng mga chismis, bumili ng smear campaigns, at pinabagsak ako sa mga trending scandals, hindi ko akalain na magkakilala sila. Tinakasan ko sila at umupo sa bench, pero si Cecilia ay nakapulupot ng kamay niya at ang bait-bait na nagsalita, "Nandito ka para kaya Evelyn, bakit parang nag-aya ka pa?" Si Evelyn, nakatingin lang, parang walang pakialam, si Cecilia patuloy ang harap, "Kayo ba ni Jonathan ay ikakasal na? Halos final na ba?" Si Evelyn, casual na sumagot, "Oo, banta na yan." Ang ganda, perfect match made in heaven, siguradong may mga tao na sana nagumalis na sila ng maayos, sabi niya. Si Evelyn, tahimik lang, pero si Cecilia, tuloy-tuloy pa rin, wala na akong interes makinig at tumayo na ako para umalis, pero ang mga salitang narinig ko na nag-freeze sa akin, may mga tao na hindi lang hinahamak ang sarili nila, kundi pati pamilya nila, natatandaan mo yung construction project, paano yun naging problema, ilang workers ang nawalan ng trabaho, honestly, yung guy na ng asiwa nagkapalya ang leg, parang karma lang yan. Sa galit, lumingon ako at tinapakan siya ng takong ko, sabay sampal sa kanya ng 2 beses, si Cecilia, humawak sa pisngi niya at galit na nakatingin sa akin, "Sofia, nahihibang ka na ba?" Napasanggal ako. Ang tsismis sa likod ko ay isang bagay, pero sinasabi mo pa sa mukha ko, ibang usapan na yun. Hindi mo ba akalain na lalaban ako, nakakunot ang noo ni Evelyn. "Sofia, ito ang Smith Estate, somosobra ka na," tinignan ko siya ng seryoso. "Tama na, Evelyn, kung may nagsabi ng ganyan tungkol sa mga magulang mo, magiging okay ka lang." Napahinto siya, walang masabi, pero hinablat ni Cecilia ang buhok ko at naglaban na kami. Hindi ko na namalayan nung sumali si Evelyn, pero pagdating ni Jonathan, 3 na kaming nagtutulakan. Nakakunot ang noo niya, hinayla ko mula sa gulo, tiningnan ko siya ng hindi makapaniwala, gusto ko siyang itulak at sabunutan pa si Cecilia pero hawak ako ng mahigpit ni Jonathan at pinipigilan, habang si Evelyn ay parang nawawala na sa katinuan. Tiningnan ko si Jonathan ng masama at malamig na tinanong, "Kumakampi ka ba sa kanila?" Masyado siyang hinihingal dahil sa pag-awat sa amin at walang sinabi. Agad kong tinanggal ang singsing sa daliri ko at itinapon ito sa mukha niya. Hinihiwalayan na kita, tinakbo ko ang labas ng banquet hall, sumakay sa unang taxi na dumaan at pinagsarado ang pinto. Pero pag nang naupo na ako, bigla na lang akong napaiyak ng walang kontrol, ang daming pagkadismaya at kahihiyan na bumuhos sa akin, sobrang dami. Tila nalunod na ako, kahapon lang, natapos ang bagong pelikula ko, nagpunta ako dito para makita siya na puno ng saya, pero pinahiya lang niya ako kagad, at ang masakit, kumampi pa siya sa iba. Sa telepono ko ay panay ang tawag ni Jonathan, paulit-ulit, kinuha ko ang tawag at sinadyang putulin siya bago pa siya makapagsalita. Hindi ako bumalik sa Seaside Haven, kundi nag-check-in sa isang random na hotel. Pagkatapos maligo, kumalma na ako nang ma-realize kung gaano ka-absurd ang sitwasyong to. Isang babaeng nagtatampo, ang lakas ng loob na hiwalayan kanyang benefactor kaya baka ako na ang unang ganito sa kasaysayan. Naalala ko kung paano ako naging mas matatag dahil kay Jonathan. Noong una, sobrang ingat ko, parang naglalakad sa mga itlog, nag-iingat sa bawat hakbang. Unang meeting namin sa isang party iyon, dinala ako ng agent ko para makakuha ng magandang impresyon sa ilang sikat na direktor at investors. Medyo ayos pa ang pamilya ko noon hanggang sa malugi yung construction project ng tatay ko, na aksidente siya, nawalan ng binti, at ginastos lahat ng savings namin sa mga manggagawa, na naging dahilan para malubog kami sa utang,
Habang ang mga magulang ko ay kayod ng kayod sa pag-aalala, sinubukan kong tumulong para makabawi. Doon na ako naloko ng talent scout para pirmahan ng kontrata. Isang nakakahiyang kontrata sa isang shady na kumpanya, walang resources, walang future, puro walang katapusang inom at pakikipagchika sa mga malaking tao sa industriya. Wala akong paraan para tapusin ang kontrata, kundi magpanggap na may sakit o sumama sa mga event, pero yun na nga. Nung pumasok ako, nakahanda na siyang umalis na parang nag-aalala. Agad akong nagmamadali sa kanya, "Sir, pwede ba akong sumama sa'yo?" Nakatayo siya sa taas ko, tinitignan ako ng may hindi pagkakaintindi at kaunting amusement. Bakit? Mukha bang madali akong lapitan? Si Jonathan ay klaro ang pinakamahirap lapitan na tao sa kwarto. Pero hindi ko yun masabi, kaya tumiling ako at sinagot ng tapat, kasi ikaw ang pinakagwapo sa kanila. Tumawa siya ng mahina, alam ko, nakita ko ang pagkairita niya, kaya't nag-imbento ako ng isang linya, at mukhang ikaw ang pinakamahinahon. Tumaas ang kilay niya, may bahagyang nakakainsultong ngiti sa labi. Mukhang nagkamali ka sa paghusga, at umalis na siya. Iniwan akong ibinabalik sa kwarto ng agent ko, pinilit nila akong uminom ng baso pagkatapos ng baso. Isang direktor na may malaki at may kantab na mukha ang nagsimulang, hawakan ako, ang mga kamay niya umabot na sa hita ko, habang pumapalag ako, aksidenteng nahulog ang baso ng alak, hinampes niya ako sa mukha ng malakas at pinagmurahan ako dahil sa pagiging hindi marunong magpasalamat, tapos hinawakan niya ang damit ko, nahirapan na ako at parang mawawalan ng malay, nang maramdaman kong biglang tumahimik ang paligid. Nagpaling-galinga ako, ina-Eric ang eksena, sobrang tahimik ang direktor na nakahandusay at parang patay na baboy. Akala ko ba gusto mong sumama sa akin? Sabi ni Jonathan. Malumanay pero puno ng autoridad ang tono niya, ano pang hinihintay mo? Iniwan ko ang baso, nagmamadali ako para tumayo at pumunta sa kanya. Tila nanginginig ang buong katawan ko at halos di na ako makatayo habang binuhat niya ako palabas. Dinala ako ni Jonathan pabalik sa Seaside Haven ng gabing iyon. Naligo ako ng maaga pero matagal akong nakatago sa banyo. Natatakot na lumabas, narinig ko siyang nasa telepono sa labas, sigurado akong inaayos ang mga problema mula sa mga nangyari kagabi. Pagkatapos ng tawag, kinabahan akong magbalot ng tuwalya at lumabas, nakarelax siya sa sopa, ang puting shirt niya ay bahagyang naka-unbutton, kita ang magandang hugis ng katawan niya, nilapitan ko siya, huminga ng malalim at hinayla ang tuwalya pero hindi ko kayang tingnan siya, tumayo siya. Kinuha ang tuwalya at ibinalik ito sa akin na may nakakatawang ngiti, bata ka pa, pero may tapang ka na, uminit ang pisngi ko sa pagkapahiya. Paano mo pinamamahalaan ang kaguluhan ng alindog at panganib? Totoo bang sinasabi mong nagtitiwala ka sa akin ng ganun? Wala ka bang takot? Baka mas masama pa ako kaysa sa kanila. Bigla akong kinabahan at naghanap ng magandang sagot. Hindi. Ang mga gwapo ay palaging mabait, tumawa siya ng malalim at hinayla ako papunta sa kanya, sabay din ay kitang labi niya sa akin. Unang halik ko yun at parang nawala ang isip ko, parang isang malambot pero nakakabighaning puwersa. Nawala ako ng tuluyan, dahan-dahan niyang ginamitan ng daliri ang labi ko at bumulong sa isang kaakit-akit na boses, matulog ka na. Sabi niya, sa tingin mo, kaya kung matulog mag-isa, napansin ko ang bahagyang pagtaas ng tono niya, may pahiwatig ng panganib sa boses niya, kaya't niyakap ko siya at bumulong, hindi ko kaya, natatakot ako, gusto kong matulog na kasama ka. Tinukso niya ako sa kama at umalis sa kwarto para sa isang 30 minutong tawag bago bumalik para yakapin ako, habang natutulog kami sa mga sumunod na araw, patuloy akong nagche-check ng balita online, pero walang kahit anong nabanggit tungkol sa nangyari. Ang mga projects na nakita ni Jonathan para sa akin ay maingat na pinili, hindi basta-basta o pangkaraniwan. Mula sa pagiging hindi kilala, naging rising actress ako na may lumalaking pagkilala. Naayos na ang mga problema sa pamilya ng mga namatayan sa aksidenteng iyon at bumalik ang mga magulang ko sa bayan para magbukas ng restaurant. Sa wakas, nakapag-settle na sa stable na buhay, pero ako lang ang nakakaalam ng katotohanan. Hindi ako kasing ganda ng tingin ng iba, dahil mas lalo akong nahulog kay Jonathan. Siya ang benefactor ko, pero hindi ko mapigil ang makita siya bilang aking lover. Kailan ko siya minahal, hindi ko masabi, kasi napakadali lang mahalin si Jonathan. Kinabukasan, nagising ako sa sunod-sunod na missed calls, mula sa agent kong si Lily, nag-flash sa screen ko ang daan-daang missed calls, biglang bumagsak ang pakiramdam ko nang tawagan ko siya, ang boses ni Lily, ay malakas, agad na nagpagising sa akin, oh my god, sa wakas, sumagot ka, magulo dito, alam mo ba kung anong nangyari, anong ginawa mo, habang medyo groggy pa, binuksan ko ang balita habang hawak ang telepono at natigilan, Sofia laban kay Cecilia.
Wala na akong ibang maasahan para ayusin ang gulo ko. Naging tahimik si Lily saglit bago huminga ng malalim, magpahinga ka sa susunod na ilang araw at umiwas ka sa balita, makakaisip ka rin ng solusyon. Pagkatapos ng tawag, maingat kong pinanood ulit ang video. Ang footage ay shot mula sa nakatagong anggulo, malinaw na premeditated, maging si Evelyn na nasa tabi ay tinanggal sa video. Tanging si Cecilia at ako lang ang lumabas. Sobrang dami ng negatibong komento, kaya't si Sofia, ang sama ng tingin sa kanya ng lahat. Akala ba niya walang magkakagusto na ilantad siya? Narinig ko may sugar daddy siya, kasi sa galing niyang umarte. Paano siya nakakuha ng maraming roles, insider info, para lang siyang stand-in para sa mga big shot, ngayon na bumalik na ang tunay na bida, na-kick out na siya, stand-in, napangiti na lang ako sa ideya, si Cecilia. Umuusad na naman ang opinyon ng publiko, pero sa pagkakataong ito, hindi ko masyadong pinansin. Nang una kaming nagsama ni Jonathan, sobrang bait niya sa akin na parang hindi ko alam kung ano ang gagawin. Isang beses, pagkatapos ng dinner party, pinikap ako ni Jonathan, dahil sa alak, naisipan kong itanong, may naaalala ka bang isang tao kapag nakikita mo ako? Sa kanyang mga bisig, sinampal niya ng bahagya ang no ko. Matagal ka na bang umaarte, parang nalilito ka na. Stand-in, hindi ko laro yan, tinukso ko pa, may iba ka bang mga deny date? Tumawa siya ng walang pakialam, mukha bang may oras ako para dyan. Ang sagot na yun, nagpasaya sa akin ng matagal, baka hindi talaga ako mahal ni Jonathan. Baka novelty lang ako sa kanya o baka ayaw lang niyang palitan ako, wala akong pakialam, basta sa mga taon na magkasama kami, walang ibang tao, kaya ko nang hindi mahalin o piliin ng buo, pero hindi ko kayang mawala ang natitirang dignidad ko dahil sa biglang pagsabog ng masamang balita, lahat ng scheduled appearances ko, na-cancel, nagkulong ako sa hotel ng ilang araw, takot lumabas, hindi lang ako paranoid sa mga haters, pwede rin silang mapanganib. May mga taong sinamantala ang sitwasyon at nagbato ng hornet's nest sa akin, sinubukang suran ang mukha ko. Buti na lang, dumating si Jonathan sa tamang oras, ginamit niya ang custom-made suit niya, na nagkakahalaga ng tens of thousands, para pumatay ng mga hornets. Totally ruined ang suit niya. Ano bang iniisip ko ngayon? Niyugyug ko ang ulo ko para iwaksi ang alaala. Bakit ko pa siya naiisip? Kinuha ko ang phone ko at sinimulang tingnan ang mga missed calls at messages. Puno ng words of comfort at encouragement mula sa mga kaibigan ko ang inbox ko. Pero wala akong natanggap mula kay Jonathan. Doon ko naalala. Na-block ko siya. Tinanggal ko ang lahat ng paraan ng pakikipag-ugnayan. Naiinis na inihagis ko ang phone ko. Alam kong sobrang resourceful niya, kung gusto talaga niyang hanapin ako, nagawa na sana niya, kung hindi siya nakipag-ugnayan ngayon. Ibig sabihin lang, wala siyang pakialam, nakatayo ako sa tabi ng bintana, hindi ko maiwasang makaramdam ng labanan at pag-self-indulge. Alam kong walang kinabukasan para sa amin, pero kumapit pa rin ako sa kaunting pag-asa. Sa isang paraan, hindi ko maalis ang pakiramdam na may pakialam siya sa akin, kahit kaunti. Nang bumukas ang pinto, nagulat ako, tumalon ako mula sa kama, kinuha ang isang lamp at maingat na binuksan ang pinto. Nandoon si Jonathan sa pintuan, may snowflake sa balikat niya. Nang makita ang lamp sa kamay ko, itinaas niya ang kilay at ngumiti. Interesting way to welcome someone, binitiwan ko ang lamp at tumalon sa mga bisig niya. Gusto kong itanong kung bakit siya biglang nagpunta, pero naipit ang mga salita sa lalamunan ko. Sinubukan kong magmukhang casual, bakit parang tuwing iniisip kita, andyan ka agad. Pinangko niya ako at dinala sa kwarto, tumatawa ng mahina sa tenga ko. Sige, ipakita mo sa akin kung saan mo ako iniisip. Sa labas, matindi ang hangin, pero sa loob, ang init ay bumabalot sa akin, habang nagsha-shower siya, nakasandal ako sa headboard, unti-unti akong inaantok, naramdaman kong lumapit siya, may maliit na regalo sa ilalim ng unan ko, at nagbigay ng magaan na halik sa noo ko, Happy New Year, Sofia, bulong niya, wala akong mga magulang sa New Year's Eve, pero hindi ako nalungkot, matapos ang 3 araw na nakababad sa hotel, naisip kong lumabas. Yung director, nagpunta at inakusahan ako, sabi niya, sinubukan kong magpalitan ng pabor para sa mga projects, tapos iniwan ko siya nang makakuha ako ng bagong benefactor. Hindi siya naglakas loob na banggitin ang tinatawag niyang benefactor, pero gumawa siya ng nakakakumbinsing kwento tungkol sa pagiging blacklisted at na-ostracize, pinagsama ang mga kasinungalingan sa sapat na katotohanan para magmukhang totoo. Nagpresenta pa siya ng ebidensya na mukhang nakakasira. Si Lily, sobrang overwhelmed, hindi niya kayang i-handle ang fallout mag-isa. Sofia, hindi ka ba pwedeng makipag-ugnayan kay Jonathan? Pakiusap niya, kailangan mo lang isubo ang pride mo at humingi ng tulong sa kanya. Ito ang klase ng problema na kayang niyang ayusin sa isang pitik ng daliri. Nanahimik ako, may biglang pangkirot sa mata ko, alam kong hindi bago sa akin ang mga ganitong maling balita, pero dati,
Lagi itong nasusugpo bago pa man kumalat, pero sa pagkakataong ito, parang umabot na sa punto na wala ng kontrol. Sa mahinang boses, sinabi ko, ayaw na niyang tulungan ako, mag-aasawa na siya kay Evelyn, ang paghiwalay sa kanya, yun ang gusto niyang mangyari. Si Lily, huminga ng malalim, kung hindi ito maayos, baka hindi ka na makapagtrabaho sa industriyang ito. Sobrang pasensya na talaga at nadamay ka sa gulong ito. Sinubukan akong pakalmayin ni Lily, nangako na gagawin niya ang lahat, pero alam kong wala na talagang pag-asa ang sitwasyon. Tumingin ako sa balita, punong-puno ng galit ang comment section. Bakit hindi pa bandang problematic actress na ito? Narinig ko, nakarating siya sa posisyon niya dahil sa pagkakaibigan sa benefactor, walang paraan na puro talent lang ang puhunan niya, mukhang iniwan na siya ng benefactor niya, siguro. Na-bored na, may chismis ba tungkol sa benefactor na may first love, baka siya ang other woman all along, may ilang komento na nagsalita pabor sa akin, pero mabilis silang nalunod sa agos ng negativity. Nag-login ako sa social media ko at nagsimulang mag-type ng statement. Hello sa lahat, ito si Sofia, taos-puso akong humihingi ng paumanhin sa pag-abala sa mga pampublikong yaman dahil sa aking personal na bagay. Ngayon na umabot na sa ganitong sitwasyon, umaasa akong makikita ng lahat ang katotohanan. Una, wala akong anumang relasyon sa direktor na si David Han. Ang mga chismis tungkol sa anumang kasunduan ay totally walang basehan. Nang pumasok ako sa industriya ng entertainment, bata at naive ako, pumirma ng unfair contract dahil sa kawalang kaalaman. Noong time na yun, pinilit ako ng manager ko na pumasok sa mga sitwasyong hindi ako komportable, kabilang ang pagdalo sa mga inuman. Sinubukan akong samantalahin ni Director Han sa isang insidente, nagdepensa ako gamit ang piraso ng salamin at nakatakas, dahil hindi niya ako na-exploit, lumipat siya ng atensyon sa ibang mga baguhan, hindi ko alam kung ilang mga inosenteng babae ang nagdusa sa kamay niya. Pero naisalba ko ang dalawa sa kanila, ang mga ibinahagi ko ay hindi para humingi ng simpatiya, kundi para ipakita sa lahat ang tunay na mukha ng mga kalaswan katulad niya. Sa mga batang babae na naisalba ko, hindi nyo kailangang magsalita para sa akin. Ang ganitong gulo ay hindi na kailangang balikan. Pangalawa, hinihimok ko ang lahat na ilaan ang lahat ng galit nyo sa akin at huwag isama ang pamilya ko, wala silang ginawang masama, kung hindi nyo kayang pigilin ang dila nyo, umaasa akong ang mga salitang puno ng puot nyo ay bumalik sa inyo. Sa wakas, hindi ako naging mistress o substitute ng sinuman, kami ni Mr. Brooks ay opisyal nang naghiwalay, salamat sa paglaan ng oras para basahin ito. Sinikap kong gawing neutral ang statement, iniiwasan ang mga pinakadamdaming detalye. Pagkatapos ko itong i-post, pinatay ko ang phone ko at umlin sa bintana. Naramdaman ko ang sobrang pagod kahit wala akong ginawa. Sa isang punto, nakatulog ako at nagkaroon ng panaginip na bumalik sa panahon nang nagsisimula pa lang ang karera ko. Na-secure ni Lily ang isang role para sa akin sa isang promising na pelikula. Kahit na support ang part lang ito, sobrang appealing ng character. Habang umaarangkada ang momentum, inayos niya ang mga guesting ko sa variety shows at mga commercial shoots. Sa isang dinner meeting kasama ang mga potential investors, nakasalubong ko ang isang dati kong kakilala, si Director David Han, nag-transition na siya mula sa directing papuntang producing at kahit pinalitan ang pangalan niya, noong gabi na yun, habang dumadaan ako sa private room niya, nakita kong may isang babae na nahulog palabas, mukha siyang natatakot at mapatla. Agad ko siyang sinilungan at itinaas ang phone ko sa kanya. Anong ginagawa mo? Bumulong ang babae, may isa pang nasa loob, tinulungan ko siyang makaalis doon. At nang makita ni David si Jonathan na nakatayo sa likod ko, huminto siya, ayaw na magpatuloy. Alam kong magiging problema para kay Jonathan ang makialam. Pinili niyang huwag makialam, malamang, ako na lang ang iiwan para harapin ang gulo, pero sa mga sandaling iyon, hindi ko kayang mag-atubili. Kung hindi ko ito nakita, wala akong magagawa, pero dahil nasaksihan ko ito at nagbulag-bulagan, magiging bangungot ito sa akin habang buhay. Nang maglaon, narinig kong nagdesisyon ang dalawa sa mga batang babae na nailigtas ko na umalis na sa industriya ng entertainment. Nang sinabi ko ito kay Jonathan, inaasahan kong mapapagalitan ako, pero tumawa na lang siya at sinabi, mukhang may backbone ka na, tapos nagbigay siya ng warning, huwag kang mag-take ng risks na mag-isa. Sa susunod, baka ang mga aso na nasa sulok ay mang-agit. Medyo naguluhan ako sa insidente, pero ang mga salita niya ay nagbigay sa akin ng hindi maipaliwanag na lakas na tila nagmumula sa kanya. Noong mga unang araw ng karera ko sa pag-arte, wala akong pangalan, wala akong status, at kaunti lang ang nakakaalam tungkol sa relasyon namin ni Jonathan sa set. Madalas akong binubuli bilang baguhan, pinili kong manahimik, iniisip na hindi naman ako masasaktan ng ilang masakit na salita. Isang beses, bumisita si Jonathan sa set at narinig ang mga sinasabi sa akin.
Agad niyang tinawag ang production assistant na nagbabantang nananakit sa akin at sa akin sinabi, sumagot ka. Noong una, nahihiya akong magsalita kaya siya na ang nagumpisa, binigyan ako ng pagkakataon. Unti-unti, nahanap ko ang boses ko at habang lumalabas ang mga salita, tumataas ang galit ko. Bago ko pa namamalayan, sumisigaw na ako ng todo at kinailangan akong hilahin ni Jonathan palayo. Pinanood niya ako na may ngiti sa mukha, mukhang masaya na sa wakas ay nakatayo na ako para sa sarili ko. Ano bang balak mo? Itago na lang ang lahat at umiyak mamaya, hindi ako nandito araw-araw. Kung may naginsulto sa'yo o nang bully sa'yo, lumaban ka, at kung hindi mo kaya, sabihin mo sa akin, hindi ko kailanman hinayaan ng sinuman. Isang hindi mapigil ang alon ng pagmamahal para sa kanya ang bumuhos sa akin. Agad akong nahatak pabalik sa kasalukuyan ng tawag ni Lily. Nang magising ako, napansin kong basa ang mukha ko, parang sobrang iyak ko habang natutulog. Wipe ang away the tears, sinagot ko ang tawag at narinig ang hindi maikakailang saya ni Lily na sumisigaw, "Babe, nagkamali ka ng pagkaintindi sa relasyon niyo ni Jonathan." Medyo groggy pa ako, tinanong ko, ano bang ibig mong sabihin, hindi ka ba online, tingnan mo ang social media mo, personal na sinupalpal ni Jonathan ang mga haters, ang hot niya, hindi ko na kaya, nag-propose siya sa'yo, kailangan mong tanggapin, please, kayo na dapat forever, at sa sinabi niyang iyon, pinatay niya ang tawag, iniwan akong naguguluhan. Nang binuksan ko ang social media account ko, nakita kong nagbago na ang trending topics, Sofia versus Jonathan, ang laban sa mga haters, irresistible si Jonathan, pinakamahusay na lalaki si Jonathan. Sa ilalim nito, nandoon ang statement ko mula kahapon, ang top comment na may libu-libong likes, nakaupo roon na nakangiti, may oras kang mag-post ng statements online, pero wala kang oras para i-unblock ako. Jonathan's warpath, nakalatag sa harap ang mga tagumpay niya laban sa mga haters. Hater, ang babaeng ito ay walang hiya, pinapahaba ang buhay ng mga lalaki. Paano siya naglakas loob na i-block si Jonathan? Jealous siya. Hindi siya nag-block sa'yo, kundi ginamit ang katawan niya para umangat at sinisisi si Director Han para sa misconduct. Tingnan mo siya, karapat-dapat ba siya kay Jonathan? Bakit hindi mo kami tingnan muna, hater? Kahit na totoo ang sinasabi niya tungkol sa skandal, hindi ba siya nang atake kay Elia at binubuli ang mga katrabaho niya? Jonathan, inutos ko sa kanya, kung may problema, dito ka sa akin, hey there, at ngayon, naghiwalay na sila, akala niya pakakasalan siya ni Jonathan, nag-e-enjoy lang siya. Habang binabasa ko ang mga palitan, napatawa ako kahit na unti-unting umusbong ang pakiramdam ng pagkabahala. Ang malinaw na depensa ni Jonathan para sa akin ay parang dinadala ang lahat ng mga lihim ko sa liwanag, na nag-iiwan sa akin na lubos na nakalantad. Ang sassy, madali nilang mahahanap ang lahat ng impormasyon sa loob ng 10 minuto. Ang bagyo na nilikha ni Jonathan ay nagpal-ikot sa buong internet. Ang mga haters ay unti-unting napanahimik isa-isa at kalaunan ay nahulog ang comment section sa isang nakakatakot na katahimikan. Samantala, ang mga taga-suporta ko at mga fans ni Jonathan ay masayang nagsasaya, Jonathan, protecting his woman ang hot niyan, hindi ka panipaniwala. Para sa lahat ng nag-aabang na makita si Sofia na bumagsak, slap in the face yan, kung magkakaanak ang dalawang ito. Isipin mo kung gaano sila kaganda, hindi ko mapigil ang tumawa ng malakas habang binabasa ko ang mga komento, pero nang maramdaman kong umangat ang mga sulok ng labi ko, biglang may notification na lumabas sa comment section ko. Buksan mo ang pinto, tumalon ang puso ko sa lalamunan ko. Sa panic, nahulog ko ang phone ko at nagmadali sa pinto. Sure enough, nandoon siya, si Jonathan, nakatayo sa labas ng pinto ko. Sobrang tibok ng puso ko habang nahirapan akong buksan ang lock. Nang sa wakas ay nabuksan ko ang pinto, tumingin si Jonathan sa akin, sobrang gwapo gaya ng dati. Mayroon ka bang emotional blackmail na ginagawa? Habang nagsasalita siya, pinasok niya ako sa apartment at umupo sa sofa, nagtago ako ng tingin sa kanya, lihim na masaya, pero mahirap talikuran ng mga nakagawian. Bakit ka nandito? Inalis niya ang suit jacket niya at sinimulang eye-roll ang mga manggas, pag-usapan natin itong favoritism nonsense. Unang nabuhay ang inis ko sa pagbanggit sa salitang iyon. Sinadyang umupo ako ng mas malayo sa kanya at mumurahin, bias mo, plain and simple, ano pang pag-uusapan, Jonathan, tumawa siya ng malamig, kailan ba ako naging biased sa'yo, nakikipag-away ka parang prize fighter, at si Cecilia, ang mga kuko niya, halos kumagat na sa mukha mo, kung hindi kita nailigtas, ang ganda-ganda ng mukha mo ay mawawasak, umiiyak ka nga buong araw sa isang pimple, if you are beaten, can't you pour water to drown the whole house? Napatigil ako, sobrang nagulat sa paliwanag niya. Nakaalis ka na, sana ganito kabilis kang nag-rent sa akin noong kailangan mo ako. At ngayon,
Pinapaalis mo ako, Sofia. Mukhang ikaw ang unang tao na nagpaalis ng sponsor sa kalagitnaan ng arrangement. Nawawalan na ako ng kumpiyansa, pero matigas pa rin akong tumayo sa aking posisyon. Hindi mo naman ako hinanap nitong mga nakaraang araw, at habang binubuli ako online, wala kang ginawa. Mukhang abala ka sa pag-aayos ng kasal, bakit ka pa nandito ngayon? Hindi ako magiging mistress ng sinuman, biglang hinayla ako ni Jonathan papunta sa kanya, hinawakan ng baba ko. Sa malambing at mapanganib na boses, tinanong niya, sino ang nagsabi sa iyo na mag-aasawa ko, hindi ba sapat ang mga ibinibigay kong resources, nasaan ang mga regalo, masyado bang mura para sa iyo na isipin na kailangan kong ipagpalit ang kasal ko para sa mga pabor, pero yun ang sinasabi ng lahat, nakikinig ka sa iba pero hindi mo ako pinapansin, may tiwala ka ba sa akin, kahit kaunti? Umurong ako, nakawala sa pagkakahawak niya, hindi mo pa rin ipinaliwanag kung nasaan ka nitong mga nakaraang araw. Tumitig si Jonathan sa akin, tapos huminga ng malalim, yung mga trolls na nagkakalat ng gulo para sa'yo, may bodyguard akong nakastation malapit sa hotel mo, umayos siya, kalmado, may iba ka pang gustong itanong, sabihin mo na lahat ngayon, pinagpag ko ang mga labi ko, nagatubiling tanungin ang tanong na matagal nang nakakagulo sa isip ko, mag-aasawa ka ba sa akin, o gusto mo lang akong maging mistress? Tahimik si Jonathan, sa sandaling iyon, parang tumagilid ang puso ko. Tapos sinabi niya, magkaiba ba ang mga bagay na iyon? Kung gusto mong manatili, manatili ka. Kung gusto mong umalis, umalis ka. Kailan ba kita pinigilan sa gusto mong gawin? Niyuko ko ang ulo ko at bumulong. Pero yung mga singsing na pinili ko, hindi mo pa sinuot. Kinuha ni Jonathan ang suit jacket na nakasabit sa tabi at inabot ang dalawang singsing mula sa kaliwang bulsa. Yung mga singsing, nahagilap ko lang habang naglalakad sa red carpet. Hindi ito mula sa anumang brand, kundi mga handmade na piraso na ginawa ng isang matandang babae na nagbebenta sa tabi ng kalsada. Dahil ayaw mo ipaalam ang relasyon natin, sabi niya. At sobrang espesyal ng mga singsing na ito kaya itinago ko sa bulsa ko. Habang nagsasalita siya, tumayo siya at lumapit sa akin, ang mga mata niya nakatutok sa akin. Hindi ako sigurado kung gusto mo talagang magpakasal, kaya sinubukan kong tingnan ang reaksyon mo sa pamamagitan ng pagdadala sa akin sa mga engagement parties. Umamin siya, kung hindi ka ready, pwede tayong maghintay ng 2 taon, pero ano ang ginagawa mo? Lahat ng frustration mo sa akin mo ibinuhos, magalang ka sa lahat, pero bakit sobrang harsh mo sa akin? Ang boses niya, lumalim at lummmbat sa bawat salita, nang tumingin ako, nahuli ako sa nag-aalab na lambing ng mga mata niya, hinayla ko ni Jonathan sa mga bisig niya at dahan-daang niyayakap, ang boses niya ay nakakaaliw at mainit, huwag ka nang magalit, be good, niyakap ko siya pabalik, bumulong ng malambing, okay. Umaalon ng emosyon sa puso ko, komplikado at mahirap ipaliwanag, napagtanto ko, na sa mga taon ng indulgence, na spoiled ako, ang pagmamahal niya ay nagtanim sa akin ng malalim na pag-aari. Tumingin ako muli sa social media kung saan ang trending topics ay lahat tungkol sa aftermath ng dramatic na, open the door, moment ni Jonathan. Ang PR team ay matagumpay na nailipat ang atensyon ng publiko patungo sa rumored relationship ko kay Jonathan. Sa ngayon, wala pang nabanggit tungkol sa mga nakaraang skandal. Mukhang naghihintay sila ng tamang timing, naglakad kami ni Jonathan pabalik sa Seaside Haven, magkahawak kamay at walang pakialam. Dati, nag-aalala akong mag-low profile, pero ngayon, tila hindi na kinakailangan. May ilang tao na kumuha ng litrato habang naglalakad kami, pero friendly ang atmosphere at mukhang okay lang kay Jonathan. Akala ko tapos na ang mga pangyayari kagabi, pero nang umuwi kami, bigla akong nahagip ng isang hindi inaasahang twist, lahat ng damit, relo, accessories, at toiletries niya ay nawala, totally gone, sa isang sandali, hindi ko naisip kung ano ang nangyari, akala ko ninakawan ang bahay at hindi ko maiwasang magtaka kung bakit ang mga gamit lang niya ang kinuha at ang akin ay hindi man lang nahawakan, nakatayo si Jonathan sa tabi. Wala akong binayaran na renta, anong karapatan ko para manatili dito? Habang pinapakinggan ang mga salita niya, gusto kong maglaho na lang sa lupa. Malinaw na ang pag-alis niya ay isang plano lang para maramdaman kung walang laman ang bahay, kaya wala akong choice kundi magmakaawa na bumalik siya. Parte ito ng plano niyang itis ako dahil alam niyang nagkamali ako, kumapit ako sa manggas niya at nag-sweet talk para lumipat muli ng hapon na iyon, ang lahat ng gamit niya ay naibalik sa tamang lugar, para ipakita ang sinseridad ko. Inorganisa ko ang mga tie niya ayon sa kulay at inayos ko ito ng maayos, parang naging perfect little secretary ako. Pumunta si Jonathan sa opisina habang ako ay nasa bahay, nanonood ng talk shows. Sa totoo lang, parang guest din ako sa isa. Hindi ko inasahan na tumawag si Evelyn, inaanyayahan akong mag-dinner. Lately,
Abala ang media sa mga balita tungkol sa akin at si Evelyn mismo ang nag-drive papunta sa Seaside Haven para sunduin ako, na medyo nakaka-flatter. Sinabi ni Jonathan na nasaktan ka na ng mga blackmailers dati, kaya mas mabuting maging maingat, sabi niya. Ang tono ay surprisingly warm, ang biglaang pagbabago ng ugali niya ay nakagulat sa akin, hindi ko maiiwasang isipin na nagkaroon siya ng bias na unang impression sa akin, hindi ako tipo ng tao na nagpapabigat sa mga bagay. Kaya nag-toast kami at nag-clink ng baso sa dinner, napagtanto kong madali talagang makisama kay Evelyn, diretso siya at tapat, at nag-click kami. Hindi ko napigilan, tinanong ko siya, bakit ka nagbago ng isip tungkol sa akin? Ngumiti si Evelyn ng bahagya at sumagot, nakita ko ang mga komento mula sa online harassment at karamihan sa mga iyon ay totally baseless. Malinaw na may nagmamanipula sa likod ng eksena, lalo na ang mga nagsasabing tinatrito ka ni Jonathan na parang substitute ko. Nakakatawa, tumawa pa siya habang sinasabi ito, kilala ko si Jonathan at ang mga Smith brothers simula pagkabata, palaging malapit ang mga magulang namin, pero si Jonathan at ako ay palaging platonic lang, magkaibigan lang, ipinagpatuloy ni Evelyn ang kwento na kahit na sinubukan ng mga magulang nila na ipakasal sila noon, hindi siya interesado sa kasal, nagpa siya akong bitawan na lang, sabi niya. Nabanggit din niya na noong bumisita siya sa set kamakailan, nakita niya si Cecilia na parang diva, pero ang mga crew members ay nagsasalita ng maganda tungkol sa akin. Sinasabi nilang madali akong lapitan at may magandang relasyon sa lahat. Kaya tingin ko, hindi ganon katulad ng naisip ko dati, dagdag niya, nang marinig ito, hindi ko maiiwasang makaramdam ng paggalang, talagang ang kabaitan ay nagbubunga ng kabaitan, pagkatapos ng dinner, plano ni Evelyn na tawagan ang driver niya, pero habang umaalis kami sa restaurant, nagkabanggaan kami ni Jonathan at ang dalawang Smith brothers, kakakain lang nila, agad akong humingi ng tawad kay Sam sa insidente sa engagement party niya, sobrang hindi maganda iyon sa akin. Commendat si Sam, na parang sinasabi sa akin na huwag mag-alala, pagkatapos ng ilang magagalang na salita. Umalis siya, si Steven ay inanyayahan kaming pumunta sa bar niya, pero ang tingin niya ay nakatutok kay Evelyn, dahil sa awkward na tensyon sa pagitan nilang dalawa, hindi ko maiwasang magsalita, mukhang nakainom na si Evelyn, mas mabuting umalis na tayo, tatawagan ko ang driver niya, agad na bumangon si Steven, hindi na kailangan, ako na ang magdadala sa kanya. Mukhang napagod na sila, nag-freeze siya saglit, tapos itinataas ang partition sa pagitan ng harap at likod na upuan. Umabot siya at hinayla ko sa mga bisig niya. Ang boses niya ay may kasamang mapanganib ng ngiti. Napapagod ka na ba sa akin, Sofia? Parang mas nagiging matatag ka. Ngumiti ako. Ang mga mata ko ay kumikislap, at hindi ako napapagod. Hindi ako mapapagod nito. Hindi sa buong buhay ko. Hindi na nag-comment si Jonathan, basta ngumiti na lang siya ng casually, pero sa gabing iyon sa kwarto, nahirapan akong huminga buong gabi, may kasamang hikbi. 3 araw ang lumipas, opisyal na naglabas ang PR team ng statement na malinaw na nilinaw ang lahat ng rumors tungkol sa akin, na may malinaw at hindi mapapasubali ang ebidensya para sa bawat akusasyon. Samantala, ilang scandals tungkol kay Cecilia ang na-expose din, hindi lang siya nagkaroon ng affair, kundi konektado rin siya kay David. Mas nakakagulat pa ang revelation na siya ang may papel sa pagkonekta ng ilang mga batang babae sa mas madidilim na bahagi ng industriya. Ang mga akusasyong ito ay maayos na naorganisa at ang ebidensya ay hindi mapapasubalian. Napanood ko ang buong video ng laban na nagdulot ng gulo, at sa wakas, naisip ko, si Evelyn, talagang nahirapan. Hindi ko kailanman naisip kung paano siya napasama sa gulo, pero pagkatapos mapanood ang video, napagtanto kong si Cecilia ang humila sa kanya sa harap ko, pinilit siyang tumanggap ng ilang sampal sa akin. Napatawa na lang ako at nagpadala ng message sa kanya na humihingi ng tawad. Ang opinyon ng publiko sa social media ay nagbago ng tuluyan. Yung mga dati akong kinokritikong tao, ngayon ay nagiiwan ng mga paghingi ng tawad. Hindi ako masyadong interesado sa mga nagbabagong opinyon, pero habang nag-scroll ako, nakita ko ang isang litrato. Sa litrato, nakasuot ako ng manipis na dress na nakasabit sa wire at si Jonathan ay nakatayo sa tabi ko na may coat sa kamay, nakatingin sa akin ng may lambing, malabo ang litrato, malinaw na kinuha ito noon pang medyo naive pa ako, ang caption ay, turns out, si Jonathan ay talagang baliw na kay Sofia for 2 years. Habang tinitingnan ng litrato, bumalik ang mga alaala. Noong unang taon ko sa industriya, isang winter na may temperatures na below freezing, kailangan kong mag-shoot ng outdoor scenes na suot ang manipis na dress. Para makuha ang falling effect, gumamit sila ng wind machine at nag-spend ako ng bawat araw na may frozen hands at feet. Pagkatapos ng ilang araw, nagkalagnat ako ng mataas at groggy kaya tinawagan ko si Jonathan. Agad siyang nagmadaling dumating noong gabi na iyon. Kinabukasan, nang wala akong scenes,
Nanatili siya sa hotel kasama ko, inaalagaan ako buong araw. Nang bumaba ang lagnat ko ng kaunti, kailangan kong ipagpatuloy ang mga natitirang outdoor scenes. Bilang baguhan, ayaw kong maantala ang progreso ng production at hindi nagreklamo si Jonathan. Bawat araw, nandoon siya sa set, hawak ang coat, naghihintay para sa akin. Pagkatapos ng bawat shot, niyayakap niya ako sa coat niya. Ang init niya ay halos nakakaiyak, nananatili siya sa akin ng 3 buong araw hanggang matapos ang mga outdoor scenes bago siya umalis. Ang winter ay sobrang lamig, pero ang lahat ng naaalala ko ay ang mainit niyang yakap. Tumingin ako sa litrato ng matagal, di ko mapigil ang ngumiti at tahimik lang. Sinave ko ito, unti-unting humuhupa ang balita at parang bumabalik na sa normal ang lahat. Nagpatuloy ang trabaho ko, ang susunod kong schedule ay mag-guest sa talk show habang nagpapaganda sa backstage. Biglang nag-alarm ang sunog at nagsimulang kumalat ang matinding amoy ng usok, nagkagulo ang tao, naestatwa ako at nawalan ng balanse. Nang papatakbo na ako patungo sa exit, may biglang humila sa akin sa maliit na storage room, si Cecilia, naka-hoodie at mukhang sobrang pagod, may pasa sa gilid ng bibig, siniyasat ko ng tingin ang mga kamay niya, pero wala akong nakita na armas, mukhang gusto lang niyang makipag-usap. Dapat sobrang saya mo ngayon, yaman, kasikatan, pag-ibig, ang lahat ay maayos para sa'yo, sabi niya habang nilalakihan ng pinto. Napasandal ako sa isang cardboard box, sinisiguradong may distansya kami. Walang dapat ipagmalaki, sagot ko ng flat, ganyan talaga ang buhay, di ba? Biglang tumawa si Cecilia, may luha sa mga mata, siguro di mo na ako maalala, no? Isa ako sa mga girl na pinadala sa mga kliyente ng kumpanya, pero ikaw, kinuha ka ni Jonathan, ako, naiwan sa kwartong iyon magpakailanman, madalas akong nag-iisip, kung ako ang pinili ni Jonathan, baka iba ang nangyari, alam mo bang sobrang inggit ako sa'yo, bakit ikaw ang may lahat, ako, kailangan ko itong tiisin, gusto ko lang sana kumita ng pera para sa medical fees ng kapatid ko. Nabigla ako sa narinig ko, naalala ko ang gabing iyon, totoo nga, may ilang girls sa private room, pero wala akong pagkakataong makita sila ng maayos, tahimik ko siyang pinanood at dahan-daang tinanong, kamusta ang kapatid mo? Isang bagay ang sigurado ako, kapag na-stalk ka sa putik, at di mo na kayang iligtas ang sarili mo, hindi ako kailanman hihila ng iba pababa kasama ko. Tahimik si Cecilia, nakatingin sa malayo, naisip ko kung naiisip niya ang mga girls na tinulungan niyang mahuli, yung mga matgal na nakulong sa maliit na kwartong iyon. Ano bang alam mo, biglang tumigas ang boses niya. Kung di ko ginawa yun, matagal na akong na-discard, naiwan na walang makaalam kung nasaan ako. Di ako sumagot, bagkos ay dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Pinanood ako ni Cecilia pero di ako pinigilan, binuksan ko ang pinto at malapit na akong umalis nang marinig ko siyang humikbi mula sa likuran ko. Magkaiba lang ang kapalaran ng tao, huminto ako at lumingon sa kanya, nagbuhos siya ng sober sa paanan ko, tinangay ng hangin ng mahaba niyang buhok, namumula ang mga mata niya, pero nakangiti siya ng kakaiba, Sofia, talagang ayaw kita, pero ikaw lang ang makakatulong sa akin, minsan, ganyan talaga ang mundo, sabi nito habang unti-unting umaatres. Lahat ng tao nakasangkot sa flesh trade sa mga nakaraang taon. Mula sa mga predator na kontrata hanggang sa mga puwersadong transaksyon at ang buong chain ng industriya, nakalatag ng malinaw. Tinawagan ko ang pulis at ginawa kong pampubliko ang listahan na may nakalakip na pangalan ni Cecilia. Agad na nakakuha ng atensyon ang kaso mula sa lahat ng klase ng tao. Nag-imbestiga ang pulis at unti-unting nahaharap sa pananagutan ang mga kasangkot. Maraming tao ang nalumbay para kay Cecilia, pero marami rin ang di pumayag sa kanyang mga gawa, di ko na ito sinundan, di ko naranasan ang sakit niya, kaya di ko masasabing tama o mali ang ginawa niya, pero umaasa ako na ang mga girls na minsang na-trap sa mga kwartong iyon, makakakuha na rin ng kalayaan, nagpatuloy ang buhay at trabaho gaya ng dati. 6 na buwan nang lumipas, nanalo ako ng Best Actress Award para sa isang pelikula, ang nagulat sa akin ay ang nagbigay ng award ay si Jonathan, pagdating niya, nag-explode ang venue sa saya, hindi lang mga fans kundi pati mga aktor at hosts. Bago ko simulan ang acceptance speech ko, habang umaalis ako sa entablado, naglakad ako pababa kasama ang isang male actor. Siguro dahil sa habit, instinctively niyang iniabot ang kamay niya para tulungan ako sa hagdang bato. Tiningnan siya ni Jonathan at agad na binawi ng aktor ang kamay niya sa gulat, mabilis na umalis pasulong. Di ko napigil ang tumawa habang papalapit ako kay Jonathan. Tinukso ko siya, bakit mo siya pinapahiyang ganyan? Umakbay si Jonathan sa akin na parang walang pakialam. Anong ibig mong sabihin, pinapahiya ko siya, akala ko lang, ang puti ng mga kamay niya. Pagkatapos umupo, sinikap kong tingnan ang trending topic sa social media, tiyak, sumasabog ang account ko,
Ang pag-retract ng kamay ng aktor ay naging gif at kumakalat ng mabilis. Napansin ng mga tao na hindi ang style ng ring sa daliri ko na sponsored ng brand at nagsimula ng mag-speculate kung nag-propose na si Jonathan. Ang totoo, kasal na kami. 1 linggo na ang nakalipas. Nagising ako isang araw. Sabi ko, sobrang gusto ko ito, pero tinukso ko lang siya. Kung ayaw ko, pwede ba akong magpalit? Ngumiti siya sa akin. Pinisil ng dahan-dahan ang bewang ko. Kung kaya mong magdagdag ng 10 pang daliri, mapupuno mo silang lahat. Little gold digger, ng araw na iyon, na-late ako sa trabaho at kinabukasan, dinala ako ni Jonathan sa notary para opisyal na irehistro ang kasal namin. Pagkatapos ng award ceremony, tinakpan ni Jonathan ang jacket niya sa mga balikat ko, may ngiti sa mga mata niya. Tara na, Mrs. Brooks. Jonathan's POV, kamakailan, lumalaki ang temper ng maliit na kuting at nagpapakita na siya ng mga pangil, at least mas komportable na siya kumpara sa dati niyang cautious na pagkatao. Mas interesting na ang bagong version na ito. Ang isa lang na nakakabahala sa akin ay kung gaano siya kalalim pumasok sa mga role, punong-puno siya ng mga cliché ng first love. Kailangan naming maging maingat sa mga script na pipiliin ko para sa kanya sa hinaharap, pagkatapos ng 3 buwan. Kasalan, ugnayan, at hayaan ng kumalat ang mga tsismis. Di ko alam kung anong progreso ang nagawa niya, pero muntik na akong masangkot dito. Ang maliit na kuting sobrang galit kaya inihagis ang singsing at tumakbo. Nang makuha ko ang singsing at hinabol siya, wala na siya. Ang tanging tawag na nakuha ko ay sinabihan niya akong lumipat na. Alam niyang mas mabuting itaboy ako kaysa magdusa sa katahimikan. Plano ko sanang hanapin siya agad, pero syempre, nagkaproblema ang project sa Germany. Kaya kailangan kong lumipad agad para ayusin ito. Bago ako umalis, pinaalalahanan ko ang assistant kong si Suzy na bantayan siya. Karaniwan si Suzy puro salita lang, pero talagang nakakatulong siya kapag kailangan. Nang bumukas ang iskandalo, nag-arrange siya ng bodyguard na malapit. Pinanood ko ang buong video ng araw na iyon at tinignan si Cecilia. Alam kong may iba pa siyang balak kaya nagdesisyon akong maghintay, pero siguradong umiiyak ang maliit na kuting sa hotel ng tahimik. Medyo komplikado ang sitwasyon. Nang sa wakas ay ma-stabilize ko ang lahat, ilang araw na ang lumipas. Kailangan kong makialam ng personal para ayusin ang maliit na isyong ito. Ipinapayo ko na lahat ng fans niya ay mag-enroll sa klase at dumaan sa akin para matutong humawak ng mga haters. Tungkol sa contact info ko, andoon pa rin ito sa blacklist ng phone niya. Kaya social media lang ang tanging paraan para makontak siya. Buti na lang, nagkita pa rin kami sa wakas, ang mga mata ng maliit na kuting sobrang namaga mula sa pag-iyak nitong nakaraang 3 araw. Di ko siya nakita na ganito umiyak, halos di ko mapigilan at gusto ko sanang i-comfort siya pero pinigilan ko ang sarili ko. Di siya makakaalis dito hanggat di namin naayos ang lahat, isa-isa. Itatago niya ito sa puso niya. Nakita ko siyang nag-a-act na parehong may kasalanan at matigas ang ulo. Parang gusto niyang makipagtalo pero sa totoo lang, umiibig siya, cute pero nakakainis, ganyan siya, nakikinig sa ibang tao na parang ang kumpiyansa, pero ni isa sa sinasabi ko, di niya pinaniniwalaan, kasalanan ko rin, na-spoil ko siya at lumalaki ang temper niya, at sa huli, sa akin lahat ito nakaturo, pero basta makalma ko lang siya, okay na, ang maliit na kuting ay pinaka-cute pa rin kapag siya'y ngumingiti. Wakas, salamat sa panonood, hanggang sa muli.